Yon, magandang buhay mga kaibon. Nagbabalik ang MBA Love and Aviary. Dito na naman tayo sa usapang ibunan na may kasamang kaalaman. For today's video, nangyayari to sa ating mga ibunan. Pag meron tayong gustong i-breed na mga parakeets at nagpa-project tayo ng mutation na gusto nating palabasin. Ang pag-usapan natin mamaya ay pwede bang ipa-poster ang egg sa ibang breeder. Yan yung topic natin ngayon, na kung pwede natin bang i-poster sa ibang breeder yung itlog nung pina-project natin dun sa kabila, kung mapipirtil ba o mapipisa. Pag-usapan natin yan mamaya pagkatapos ng intro ito. Ayun, welcome back mga kaibon. Balik tayo sa ating magandang pag-uusapan. Pwede bang ipa-poster ang egg sa ibang mga breeder? Ginagawa ng mga ibang bird breeder yung ganyang senaryo pag meron silang gustong ipa-project at gustong ipalabas na mutation at gusto nilang mabilis na maparami yung mutation na yon na gusto nilang ipa-project. Pinapa-poster nila yan sa mga iba nilang breeder na kasabay ng pagpapares nila. Para nga masabay yung pagpisa nung ilalagay natin na itlog na ipaposter sa ibang breeder para maisabay sa pagpapisa ng kanilang mga itlog. Ginagawa yan. Ganyan din ang ginagawa ko dito sa aking ibunan pagka gusto kong halimbawa gusto kong paramihin ng mga red eye. Pinapaposter ko sa mga normal parakeets ko yan na sabay-sabay na yung pag-breed nila. Pwede rin naman na naunang nag-breed yung breeder na paglalagyan nyo ng ilang araw or isang 1 week. Pwede nating ipaposter pa yan dun sa kanila. Isasama natin dun sa mga regular na itlog nila. Ganyan yung ginagawa ko, na parang gusto kong mapabilis yung production ng mga red eye. Pinapaposter ko yan. Bawa, nag-itlog na yung pinaproject ko. Halimbawa, red eye, nagka-itlog na. At gusto kong paitlogin uli sila ng panibagong batch. Yung itlog nila, pinapaposter ko dun sa mga ibang mga breeder ko. Successful na, napipisa naman. Tatandaan nyo lang kung ilan yung ilalagay nyo dun sa pinagpo-poster nyo sa mga breeder na regular na breeder nyo. Bibilangin nyo lang kung ilan yung mga ilalagay nyo. Malalaman nyo naman pagka makapisa na yun, kung nandun nga yun yung red eye na yun, makikita nyo naman. Kasi nga kung sa dun nyo ilalagay sa mga normal parakeets ay madali nyo ma-identify na yun nga yung inyong pinaposter. Tsaka meron akong iaano sa inyo, isang concern ng aking subscriber and follower ko sa Facebook, si Mr. Rusty Boy. Yung concern niya, ganun din ang concern niya, na kung pwede nga bang ipaposter daw sa ibang mga breeder niya yung kanyang itlog. Kasi ito, ang senaryo na ito, nag-itlog na yung, kumbaga nagparis-paris na yung sa kanyang flight cage. Meron kasi siyang flight cage, sama-sama yung mga ibon na walang mga nest box. Bali doon niya pinagugulang yung kanyang mga ibon at saka niya hinihiwalay pagka pwede niya na gusto niya niyang i-breed yung ibon na yun. Kaso ang nangyari, doon na nagme-mate. Nagme-mate na yung mga ibon niya at ayun nga, biglang napaitlog. Napaitlog na nga yung kanyang mga parakeets.
Tinatanong nga niya sa akin, pinakita pa nga sa akin yung video na nagme-mate na dun sa flight cage. Sama-sama nga yung mga ibon niya. Tinatanong niya kung pwede daw na ipaposter yung itlog nung nagmate na breeder niya nasa flight cage. Papakita ko sa inyo yung sinendang video tsaka yung picture. Ayun nga, ito nga yung mga mga ibon niya sa flight cage. Nagme-mate na. Na niya na nag-iitlog na nga yung kanyang mga yung mga hindi pa niya nga binibreed. Mga nagsa-mating na. Kasi nga breeding season na nga. Tsaka ayan, yung pinakita niya sa aking itlog na nilabas nga nung hindi pa niya pinagpapares, nagmate lang. Nakuha niya dun sa cage niya, sa flight cage. Ngayon, tinanong niya sa akin kung pwede daw bang ipaposter o mabubuhay pa ba daw yun kung magkaka-fertile. Ang sabi ko naman sa kanya, pwede naman natin pwede mo naman na subukan na ipaposter kung meron kang mga nag-iitlog na breeder. Pwede nating ilagay yon, pero make sure na walang crack yung itlog na ilalagay mo. Kasi may tendency pagka nilagay natin na may crack yan at inilagay natin dun sa breeder natin na may itlog, possible na pag natapakan or naupuan ng magulang o natapakan, possible na mapisa kasi nga may crack na at maapektuhan yung mga itlog na kasama doon sa paglalagyan mo. Sayang naman kasi mabubulok yun, mababasa pag nabasa nung nabasag nga na nilagay nyo. Make sure nyo na Sir Mr. Rusty Boy, yan, make sure na walang crack yung egg na ilalagay nyo doon sa napili nyong paglalagyan o pang-poster na kung mapapapisa ba. Wala namang problema kung susubukan mo na kung ma-fertile, mali mo ma-fertile kasi nga first time nga nung mag-itlog nga nung mga nasa flight cage mo. Pwede possible or di natin maano kung ma-fertile ba or ano. Pero at least na try mo na ipa-poster kung mabubuhay. Yan, kasi ako dito hindi pa naman nangyayari sa akin yung ganyang senaryo na doon sa flight cage na maramihan ay nakapagpag-itlog na yung ibang mga ibon ko. Kasi pag ako nagbi-breed, sineseparate ko na yan pagka alam kong meron nang nagpares dyan sa flight cage ko. Separate ko na, ilalagay ko na sila sa isang cage na may nest box. Kasi automatic niyan, isang linggo pa lang silang mag-mate, makakabuo na yan. Pagdating ng 10 days, pwede na silang mag-lay ng egg. Kaya yun ang inaanto ko, inaantabayanan ko pag nag-mate na talaga sila. Umpisa na yan, bibilang na lang ng ilang araw. Pwede na silang makabuo nga ng egg dun sa hen. Pero i-try din natin o i-try mo na ipa-poster kung mapa-fertile nga yun. Sayang naman yung itlog kung wala namang basag. Pwede nating subukan, pwede man subukan yan, Mr. Rusty Boy. Yan, dito sa akin kasi ginagawa ko yan, nililipat ko yung itlog pag gusto kong mapabilis yung production ng gusto kong mutation na maparami. Yan, pwede naman yun kasi may mga gumagawa ng mga bird breeder na matatagal na pinapaposter talaga nila na para hindi nga malaspag kagad yung pair na gusto nilang paramihin. Nag-project sila. Kalimitan kasi karamihan niya ng ganyang senaryo yung mga African lovebirds, yung mga Alps 2 na gusto nilang palabasin yung Lutino, na gusto nilang red factor.
pinapaposter talaga nila yan sa mga regular na mga breeder nila. Kumukuha sila ng mga poster parent, doon nila nilalagay yung itlog para ang maglilimlim na yung mga poster parent. At itong example, yung red factor na paparamihin nila na African lovebird or Alps 2 ay makapagpaitlog uli. Yung una, halimbawa nag-itlog ng 4, papaposter nila dun sa may poster parent. Tapos nag-uli sila na nag-itlog uli itong 4, ipapaposter naman nila sa ibang poster parent. Automatic meron na silang 8 red factor kung mapertil yung itlog na pinaposter nila. At itong panibago na pang third clutch, doon na nila ipapapisa sa red factor nila. Para kung mapisa lahat na kanilang mga itlog, meron siyang 12 kaagad na mutation na red factor. Yan. Ganyan din dito sa parakeets. Ganito yung ginagawa ko sa parakeets. Pag gusto ko maparami, kasi dati kumuha ko dati ng albino tsaka lutino, pinagpares ko yan. Gusto kong paramihin kagad. Ganyan ang ginawa ko. Pinaposter ko dun sa mga regular na parakeets ko na nag-production na. Isinama ko, siningit ko dun sa mga breeder na yon. Successful naman na nakapagpabuo nga ako at naparami ko kagad yung albino at lutino. Try nyo na lang, sir, Mr. Rusty Boy. Yan, sa mga newbie. Yan, para din sa mga newbie to na pwede natin ipaposter yung gusto nating ibon na maparami. Yan, katulad nga kay Mr. Rusty Boy na ganyan senaryo niya, na nag-itlog na dun sa kanyang flight cage na gusto niyang mapapisa yung initlog ilipat dun sa mga ibang breeder. Yan, pwede naman po yan. Wala naman pong masama kung susubukan natin. Sa akin nga, naging successful na sinubukan ko na ipaposter sa iba. Ang importante dyan, malimliman nung mga breeder na paglalagyan nyo. Lilimliman yan kasi meron namang kasama yung mga itlog nila mga regular na itlog nila. Sisingit nyo lang yung poster. Lilimliman talaga nila at susubuan nila yan. I-adapt na nila yan na sarili nilang anak. Na kasi itlog pa lang, dun pa lang na napapisa na nila. Yan, sana sir, nasagot ko nga yung katanungan mo sa akin isang araw, na isinabay ko na lang ito sa gagawin kong content. Na may tanong din kasi ito na isang buyer ko na bago pa lang sa pag-iibon, na kung halimbawa daw gusto niyang paramihin, pwede niya daw ipaposter. Kaya ngayon sabi ko, ang ginawa ko, inopen ko to, kinontent ko tong usapan na to para malaman din ng mga ibang bago yan sa pag-aalaga ng ibon. Kaya sana may natutunan kayo. Shoutout muna ako sa mga ating mga bagong followers and subscriber na patuloy na sumusuporta sa akin YouTube channel. Yun, big shoutout sa ating mga masugid na taga-suporta. Yan, kay Sedi, kay Eddie Barreto 7696. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Sir Kevin D1, kay Misax Lod, kay Sir Carl, at kay Sir Danilo. Tsaka special shoutout sa Agilawin Hamstery. Yan, shoutout po sa inyo. Sana ipatuloy nyo po akong suportahan dito sa aking YouTube channel, ang MBA Lope and Aviary. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na sumusuporta dito sa aking MBA Lope and Aviary. Please like, share, subscribe ng aking channel. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video na ina-upload na katulad nito. Yan. Kung may mga katanungan kayo about sa pag-iibon na pwede natin gawing content, na mga katanungan na gusto nyo talagang malaman,
message nyo lang ako sa aking comment section yan, dito sa video na to or sa mga ibang video na ginawa ko. Para kung mababasa ko naman kagad yan at sasagutin ko yan at kung pwede gawa natin ng video para mapanood din ng ibang mga bago sa pag-iibon. Kailangan din kasi nila malaman yan kasi nga may mga curious kung ano nga yung mga klaseng paano alagaan, kung ano mga binibigay natin ng mga vitamins na pwede sa mga ibon, kung pwede ba ito. Tulad na itong ginawa ko, na kung pwede ba daw ipaposter. Opo, pwede po. Na ginagawa rin po yan ng mga ibang matagal na sa pag-iibon, yung pagpaposter na yun. Yun nga po, pa-share na rin po na itong mga video ko na ito. Share na po sa inyong Facebook profile para yung mga makapanood na gustong mag-alaga ng ibon ay mabigyan natin sila ng mga tips na gabay sa pag-aalaga na hindi lang basta-basta inaalaga ng ibon. Siyempre meron din siyang binibigay na mga supplement para maging malusog at hindi sila magkasakit. Yan. Na meron kasing mga ibang sumagalaga na wala pa talaga silang paalam-alam na kung paano alagaan yung mga ibon. Meron yan mga dapat na kailangan na ibinigay na para sa kanila na maging malusog at mapaganda yung kanilang mga mga kulay o ganda ng anyo ng ibon ay may apply nila. Yan, panoorin lang nila yung mga ginawa ko mga video. Yan, search lang nila yan. Makikita man nila yung mga ginawa ko mga video na makakatulong sa pag-aalaga ng ibon. Yan, hanggang dito lang po sa inyo mga kaibon. Sana yan nagustuhan nyo itong ginawa kong video. Pa-like na lang po pag nagustuhan nyo po at mga ginawa kong video. Pa-comment na lang po kung taga saan kayo, kung saan, para saan malaman ko kung saan makakarating yung mga video na nakakapanood. Yan, maraming salamat po. Pa-like na lang po at pa-share at pa-comment na lang po dito sa aking comment section kung taga saan po yung taga saan po kayo para malaman ko po kung saan po nakakarating yung mga video na ina-upload ko. Yan, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Yan, magandang buhay, happy breeding mga